Filipino 7, Matatag. Ika-6 na linggo. Tekstong expository at tekstong biswal. Tekstong expository. May layuning magpaliwanag at maglahad ng impormasyon at ideya. Tumutulong sa mambabasa na maunawaan ang komplikadong paksa sa isang malinaw at sistematikong paraan. Tekstong expository. Sanhi at bunga, pagkakasunod-sunod, suliranin at solusyon, description, pagkakaiba at pagkakatulad. Ang tekstong expository ay ang pagkakasunod-sunod ay ang pag-aayos ng mga detalye o pangyayari mula sa simula hanggang wakas o katapusan. Maaaring pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa teksto sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-unawang mabuti sa akda o teksto, paglalagay ng bilang sa mga detalye o pangyayari upang matandaan ang pagkakasunod-sunod nito. 6 na Sabado ng Beyblade. Unang Sabado ng paglabas niya, nang hilingin na niyang magdiwang ng kaarawan kahit hindi pa araw. Nangumbida ako ng maraming tao, kasabay ng biling, huwag kalimutan ng regalo, at pagbati ng Happy Birthday, Rebo! Kailangang di niya malimutan ang araw na ito. Dapat, pinakamasaya ang Sabadong ito. Sa lahat ng Sabado, maraming laruan. Stuffed toys, mini helicopter, walkie-talkie, crash gear, remote-controlled cars, at higit sa lahat, ang Beyblade. Ang paborito niyang Beyblade. Maraming Beyblade. Tinanggap niya ang lahat ng ito at marami pang iba sa kanyang kaarawan. Sa kanyang pagtungtong sa 5 taon, kahit di totoo, kahit hindi pa araw. Ikalawang Sabado, naki-birthday naman siya. Pagkatapos, ay muling naglaro ng Beyblade kasama ang mga pinsan. 3 araw bago dumating ang ikatlong Sabado, sorpresa ko siyang dinalaw. Unti-unti na siyang nanghihina. Bihira na siyang ngumiti. Hindi na niya makuhang laruin ang Beyblade. Bagamat ayaw niya itong bitiwan sa loob ng kanyang kamay o di kaya'y sa bulsa, ang nakapagngangalit, unti-unti na namang nalalagas ang kanyang buhok. Subalit, pinipilit pa rin niyang maging malakas. Bagamat talagang di na kaya ng kanyang paang tumayo kahit ilang sandali man lang. Nakadudukot na rin siya ng mga matitigas na butil ng dugo sa loob ng kanyang gilagid. At sa labas ng bahay na kanilang tinitirhan, lubos kong ikinagulat nang tanungin niya ako ng, Tay, may peya ah? Dali-dali kong hinugot at binuksan ang aking pitaka at ipinakitang mayroon itong laman. Agad akong nagtanong kung ano ang nais niya. Sinagot naman niya ng agarang pagturo sa isang kalapit na tindahan. Kung mabilis man akong nakabili ng mga kending kanyang ipinabili, mas mabilis siyang umalis agad sa tindahan at nakangiting bumalik sa aming kinuupuan. Naglalambing ang aking anak. Nang kami pumasok na sa loob ng bahay, naiwang nilalanggam ang nakabukas ngunit di nagalaw ng mga candy sa aming kinaupuan. Tuluyan na siyang nakalbo pagsapit ng ikatlong Sabado. Subalit di na kusang nalagas ang mga buhok. Sa kanyang muling pagkairita, sinabunutan niya ang kanyang sarili upang tuluyang matanggal ang mga buhok. Nang araw na iyon, kinumbida ng isa kong kasama sa trabaho ang isang mascot upang bigyan ng pribadong pagtatanghal si Rebo nang walang bayad. Di na maikakaila ang mabilis na pagkapawi ng lakas ng aking anak pagsapit ng ika-4 na Sabado.
Di na niya makuha pang ipasok ang PC ng Beyblade upang mapaikot ito. Ramdam na ang pagod at hingal sa kanyang pagsasalita. Kaya kahit na dalhin ko siya sa isang karnabal, isa lamang ang ninanais niyang sakyan. Ang mga maliliit na helicopter na tumataas at bumababa, ang tila octopus na galamay na bakal. At sa tuwing tataas, hahanapin ako ng tingin sa baba at malungkot na ngingitian. Pagkababa, mabilis na siyang nagayang umuwi at pagkauwi, humiga ng humiga at paulit-ulit na tumingin. Ikalimang Sabado. Huling Sabado ng Pebrero. Ang ikalimang Sabado. Eksaktong katapusan. Kasabay ng pagtatapos ng Pebrero, ay pumanaw ang aking anak. Ilang sandali matapos ang sabay na paglaglag ng luha sa kanyang mga mata at pagtirik ng mata, ibinuga niya ang kanyang pinakahuling hininga. Namatay siya habang tangan ko sa aking bisig. Hinintay lamang niya ang aking pagdating. Di na kami nakapag-usap pa dahil pagpasok ko pa lamang ng pintuan, pinakawala na niya ang sunod-sunod na palahaw. Matinding sakit na di nais danasin ng kahit sino. Sige na, Bo. Salamat sa 4 na taon. Mahal na mahal ka namin. Paalam. Ika-6 na Sabado, ang paglabas ni Rebo sa ospital. Huling Sabado na masisilayan siya ng mga nagmamahal, wala na ang Beyblade at ang may-ari nito. Ikatlong Sabado, payapa na silang nakahimlay sa loob ng kabaong. Magkasamang tutungo sa lugar na walang sakit, walang gutom, walang hirap, payapang magpapaikot-ikot at iikot. Maglalaro ng maglalaro. Habang kaming mga naiwan, ay paglalabanan at pag-aaralang tanggapin ang kirot ng pagkalungkot. Mga pang-ugnay. Una, sa umpisa, noong una, unang-una. Ikalawa sa, ikatlo, sumunod, saka. Sa dakong huli, pagkatapos, sa wakas, sa huli. Sa kabilang dako, sa madaling salita, bigyang pansin ang tungkol sa.